O ayan mga boss, binuksan na nga natin. Ang napansin ko dito agad, yung hinang na yan, oh. Nakakabit naman pero hindi maganda ang pakahinang. Tapos lobo yung capacitor. Tapos ito ata yung sinasabi ng may-ari na inispihan. Nung pinower ko na yan, ganitong sira niya. So basag ang tunog dito sa kabila. Namatay ang relay. Nawala yung sounds. Oh, maganda. So nawawala. Pinipihit ko tong ano. Yan, nawala oh. So pinaka-common problem diyan mga boss itong potentiometer. So gagawin natin yan, kalasin muna natin lahat tapos i-check na lang natin isa-isa kasi ano. So ito sigurado na capacitor papalitan. Volume tsaka yung mga pihitan sa baba. Yan naman kadalasan mga boss eh. Halos pabalik-balik na lang din yung video natin eh. Siguro ano for documentation lang naman to. Nangyari mga boss, kinalas ko na yung mga capacitor, potentiometer, switch. Tapos pinabad ko muna to dito kasi tatanggalin natin yung kumakapit na langis sa board para malinis na rin. Sinama ko na pagbabad yung wire, yung pan. Tinanggal ko lang dyan yung relay. Ayun yung relay ko. Para malinis na natin. So babad ko muna yan ng mga 15 to 30 minutes tapos simulan ko ng brush. Hindi ko rin pwedeng ibabad na matagal. Unang-una, hinahabol ko yung init ng araw para maibilad agad natin. Sa mga gustong maglaban ng board, kung wala naman kayong balak palitan itong mga potentiometer, kalasin nyo na. At saka yung relay. At saka yung transformer, huwag nyo din babasahin. Board lang, pan, at saka yung switch pwede rin. Yan. Tsaka kung maglalaba kayo, kung makapit masyado, ibabad nyo muna at least 30 minutes bago nyo i-brush para lumambot na yung alikabok. Madali nang galawin ng brush. Tapos, siguraduhin nyo na maganda ang panahon, maganda ang araw para maibilad nyo agad. Kung maglalaba kayo, wag sa gabi. Kasi pag sa gabi, aabutan na kayo ng ng umaga, baka magkaroon ng kalawang. Kailangan pakahugas, bilad agad. Yun ang technique diyan para matuyo agad ang nilabhan nyo para hindi makalawang. Kaya kung mapapansin yung mga nilalabhan ko, kahit nabasa na, hindi naman kinakalawang kasi pakalaba, bilad agad sa araw. Mga boss, update lang. Bali, nataw-hataw ko na to. Nagpalit tayo ng capacitor kasi lobo na. Ang nakuha natin capacitor ay 12,063 volts. Galing to sa Pioneer na audio-video receiver. Ang tatak ng capacitor ay Nichicon. Yan. Mas mataas ng konti kaysa dati ditong 10,050. Mas maganda yan. Ngayon yung mga dito, yung mga connector, inayos na rin natin. Ayan no. I-assemble ko na lang to tapos i-testing natin. Labo. Yan, update mga boss, na isalpa ko na. Tumunog na. Yan. Ilipat natin, kabila. Okay na to. Nagpalit tayo ng capacitor na mas maganda. Nichicon yung naikabit natin. Galing sa audio video receiver. Then yung mga wiring, ayan. Yung mga dulo ang pinalitan natin. Pinagtatapyas natin yung mga kasi naglulus na yan. Pati yung mga connector dyan. Bagong palit na rin yan. Tapos, may huling sira pa to. Ay, ano ba yan? Anong bright? May na-detect tayo na sirang capacitor kung bakit hindi tumunog yung isang channel. Ngayon, ginawan ko siya ng hiwalay na video para madaling mahanap. So, abangan nyo na lang. I-upload ko din yun, mga boss. Abangan nyo na lang. Okay? So, gagawin natin dito ay finalize na. Then,
Lalagyan ko na lang ng glue yung mga dito para sure na hindi mag-loss yan. Para iwas loss yan. Then, yung pan pala ay hindi ko pa naikabit yung pan. Pero okay na rin siguro yan. Ayusin na lang natin. Yung IC din dito sa ano, okay na rin yan. Ititesting ko na lang. May speaker naman tayo dito. Yun na lang ang gagawin natin. So, saglit lang mga boss. At tawag dito. Ikabit ko muna yung ano, tapos i-testing natin yung speaker para doon sa surround center at saka sa rear. Ayan, okay. Okay na. Nayari din natin. Ayan mga boss, sinubok natin yung speaker. Yan yung pinaka ano niya. Sabay lang din dito. Tanggalin natin itong speaker. Yan. Lagay muna natin dito. Subukan natin yung iba naman. Isa-isay natin yung terminal niya. Yan. Magana. Dito sa kabila. So ang nagdadrive dito sa speaker na to ay itong IC na to. Yung dalawang yan. Yan. Okay mga boss.